Gaano ba kahalaga ang nutrition sa mga alaga nating manok? Kung napansin ninyo, binanggit ko doon sa nakaraang video na ang nutrition, huwag i-exclude o huwag kalimutan doon sa considerations mo para sa kanila na i-include. At yun dapat ang priority mo. I-prioritize ang nutrition sa kanila. Kasi kahit na anong gamot-gamot ang gagawin mo sa kanila, halimbawa mahinang katawan nila, di ba? Pero kulang naman talaga sa nutrition yung katawan nila, so wala ring mangyayari. Kaya yung nutrients na manggagaling doon sa pagkain nila, dapat ay mai-consider talaga yon. At alam mo dapat yon. Huwag puro pagtitipid ang iisipin mo. Kasi bawat age nila, meron silang daily nutrient requirement. Kagaya na lang ng mga layer. Yung mga layer, nangangailangan din sila ng sapat at balanseng nutrients na mapupunta sa katawan nila, na manggagaling doon sa ipapakain mo sa kanila. At kailangan nila, kung nasa layer 1 stage pa lang sila, mula 18 weeks hanggang 42 weeks old, sila ay nasa layer 1 stage. Ang kailangan nilang crude protein na dapat nandun sa pagkain nila ay 17.5% na CP. Yung metabolizable energy ay 2,800 kilocalories. At yung calcium naman ay 3.58%. Yung phosphorus ay 0.44%. Dun sa layer 2 stage nila, mag-uumpisa na dun sa 43 weeks old hanggang makal sila, nangangailangan sila ng 16.5% na crude protein. Kung napansin ninyo, mas mababa, di ba? Mas mababa ang crude protein na kailangan nila, pero dun sa calcium naman, mas mataas. Imbes na 3.58% lang, umaabot sa 3.8. Minsan nagiging 4 pa nga yan. Depende dun sa sitwasyon ng ng manok at saka dun sa itlog na inilalabas, no? Pero ang phosphorus niya naman ay 0.42%. So, calcium at phosphorus dapat balanseng pareho yan para maganda yung quality ng shell ng itlog. At saka malakas ang bones ng mga layer. Kaya naman yung mga egg producers, napansin ninyo, nasa commercial feed sila or customized. Kasi sa customized naman, pinormulate naman ng nutritionist yon. So, ibig sabihin na meet naman nila yung mga requirement ng mga layer. Kagaya din ng nasa commercial feeds. Di ba may papel na nakalagay dun sa loob? Nakalagay dun yung mga ingredients, kung ilang percent ng CP, mga ganon-ganon, di ba? Ibig sabihin, yung formulation, yun yung result. Yun yung mga lumabas na percentage ng CP doon, ME, mga ganon, yung calcium, ganon. Kaya kung concerned ka dun sa complete nutrients na dapat ma-receive ng mga layer mo araw-araw, siyempre, commercial feeds ka or customized feeds ka kung kaya mo magpa-customize. Kasi kung hindi na-meet yung mga requirements na yan, hindi masyadong magpo-produce yung mga layer ng maayos. Bukod pa sa mga ibang disturbance, kagaya ng mga panahon, yung mga stress, mga ganyan, yung mga bulate, o yung mga sakit, mga ganyan. So bukod pa doon, yun nakakadagdag pa yung mga yun doon sa kakulangan ng nutrients, Kung kulang ang nutrients nila, syempre magiging mahina ang katawan nila. So magkakasakit silang mabilis. Kaya ang nutrition para sa kanila ay ganun kahalaga. Sana nagkaroon kayo ng idea, at may natutunan na naman kayo sa video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Thank you sa lahat ng sharer, yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok kahit na ang init-init ng panahon.